Sa kanyang mukha ay may bakas ng pagkadismaya, itinago ng bata ang kanyang punyal. Lumapit naman ang kinatawan kay Onhang at tinanong kung matatanggap ba ng siyentipiko ang anyo ng Norrell hypothesis na kinakailangan ng North Sea Ice Palace. Ito'y tunog bastos at ikinagulat ng lahat mula sa Ice Court. Ang babaeng pinuno ng delegasyon ay nagsabi na, syempre hindi, ngunit interesado rin siya kung bakit hindi mabibilang ang patas na laban dahil lang sa sinabi ng isang tagapagmasid. Ang mga salita ng siyentipiko ay sumasalamin sa kanyang opinyon tungkol sa sitwasyon, ngunit hindi ba't nagkataon lang yon, sabi niya. Nagbago ang sitwasyon at malinaw sa lahat na handa ang babae na ipagtanggol ang siyentipiko. Kung interesado ang lahat at nais nilang magkaroon ng opisyal na beripikasyon, sulit itong gawin ng maayos. Gayunpaman, nilinaw ng babae ang kanyang pananaw, sinasabing ito'y simpleng kuryusidad lamang at upang mapanatili ang kanyang dangal, iminungkahi niyang huwag ng palalain ang sitwasyon. Sa isip ng siyentipiko, hindi niya maintindihan na walang magbabago dahil hindi man lang siya inimbitahan doon. Ang kanyang pagdating ay hindi opisyal dahil hindi siya kalahok sa kompetisyon. Lumabas na siya ay walang halaga dito at kahit na naaawa siya sa kanyang estudyante, wala itong saysay. Pagkatapos, nangako ang batang mula sa Namon na ang araw na tatapak siya sa lupa ng pamilya Namon ay siya na rin ang kanyang huling araw. Tunog bastos ito para sa siyentipiko, at kung sinabi niya ito'y isang insulto. Sumagot ang siyentipiko na kung sigurado siya, gawin na niya ito ngayon nang hindi na naghihintay pa ng hinaharap. Ipinahayag niya na hindi siya natatakot sa espada ng isang taong walang dangal at iminungkahi na kumilos na agad. Isang matindi at mabigat na pahayag yun, kaya't pinaalis na lamang siya ng batang Namon at sumabog sa galit. Tumalikod ang siyentipiko sa babae para sa suporta at labis siyang nagpapasalamat, ngunit para sa kanya, ito'y isang maliit na bagay lamang dahil dinala na niya sila doon. Nadismaya ang babae nang makita ang isang natalo sa laban na nagpakita ng ganitong hangarin na mangibabaw. Iminungkahi ng babae na dahil may tensyon sa lahat ng naroroon, mas mabuti pang umalis muna ang siyentipiko upang mabawasan ang init ng labanan. Nang magsimula siyang umalis, naramdaman niya ang matinding galit sa loob niya. Ang kanyang disipulo, na binigyan niya ng payo, ay nasa malalim na pagkadismaya dahil sa sitwasyon at galit na galit. Sa puntong ito, inanunsyo na ang susunod na laban habang humuhupa na ang tensyon. Ang laban na ito ay nakatakda na mula pa noon, at ang babaeng kabataan mula sa North Sea Ice Palace at si Sangga Namon ay pumasok sa arena. Ang rascal mula sa Namon ay tumatawa at labis na nasisiyahan sa laban na ito. Binalaan ng babae ng maaga ang lahat, na may ibang tao na makikipaglaban para sa kanya, ngunit kung ganito ang kaso, hindi bibilangin ang opisyal na resulta. Okay lang kahit hindi sila kabilang sa unyon ng mga dagat, ngunit ayaw niyang may sinuman na hindi makapagpatunay ng kanyang kakayahan sa hilagang dagat. Ang pagbidro ng espada ay isang sagradong gawain, naniniwala siya na mali ang huling laban dahil sa hindi pagkakaintindihan at ayaw niyang mangyari muli ang parehong resulta. Nais malaman ng ginang ang mga pamantayan kung paano tinutukoy ang nagwagi. Halimbawa, sa hilagang dagat, ito ay pagputol ng ulo, ngunit sa unyon ng mga dagat, hindi ito itinuturing na katanggap-tanggap. Kaya't naniniwala siya na ang tanging paraan para manalo ay pilitin ang kalaban na aminin ang pagkatalo. Kung ang duelo ay ginanap ng walang layunin ng pagpatay, humarap ang ginang sa yelo na espiritu upang malaman kung gaano katagal-tatagal ang laban kung ang kanyang karibal, ang batang Ginoong Namon, ay hindi aamin ng pagkatalo, baka kailangan niyang patayin siya. Nagalit si Namon dahil paano sila naging ganito kitigas ng loob sa kanya mula sa yelo na palasyo. Mga balasubas, di nagtagal, lumabas ang kanyang kalaban sa training ground, at ang itsura sa kanyang mukha ay nagpakita na siya ay labis na galit. Lumabas na ito nga ang kanyang antas. Na-curious ang ginang kung anong sagot ang kanilang ihahanda para sa kanila bukas. Naalala niya ang usapan sa pagitan ng monghe at ng espadang banal sa huling mga araw ng Dragon Conference. Maraming tao ang nag-aabang sa opisyal na laban sa pagitan ng mga martial artist na gaganapin sa araw na sila ay maglalakad sa kalye sa mga maagang oras ng umaga. Ang mga opisyal na laban ng espada para sa mga batang martial artist ay umaakit ng mga tao upang makita kung sino ang mag-umang titulo ng nagwagi ng kumperensya. Lahat ay nagtitipo ng maaga para sa duelo, ngunit hindi lahat ay interesado dito. Nagkataon na nakatanggap ang ginang ng liham na naglalaman ng napakahalagang impormasyon. Humarap siya sa yelo na espiritu na namangha sa utos ng batang ginang na ihanda ang Snow Shadow Squad. Magpapatuloy sila ayon sa plano,
ngunit hindi niya ibibigay ang utos hanggang sa tamang oras para sa huling yugto. Sumagot ang yelo na espiritu na naintindihan niya ang kanyang mga tagubilin, ngunit sa kaibuturan, alam niyang inihanda ang squad sakaling hindi dumating ang liham, at hindi niya makita kung bakit. Nararamdaman ng ginang ang kanyang pagdududa at tila alam niyang nais niyang itanong ang dahilan. Nakakabahala ito mula sa kanyang panig, parang binabasa niya ang kanyang isip. Nangngit-iyan siya ng batang ginang ng hilagang dagat, tila isang tao ang nawawala ng buhay at nauunawaan niyang mas mabuti pang sabihin na hindi ito isang problema. Nagsimulang tumawa ang ginang, ngunit peke ang kanyang tawanan. Lumapit siya sa bintana at sinabi na karaniwan na sa mga martial artist ang magbanggaan, ngunit pagdating sa kabataan, hindi nakakagulat na makita silang humahablat ng espada sa iba't ibang mga hanggal na alitan at nawawala ng mga hanggal na buhay. Hindi ito nakakatakot kung mangyari ito sa mga miyembro ng Phoenix Dragon Conference, ngunit kailangan nating maintindihan kung nagbago na ang kanyang isip. Dapat na handa ang Snow Squad para sa isang epikong matinding palabas, dahil dumating na ang kanyang oras. Ang batang ito ay hindi lamang napakaganda, kundi mayroon din siyang napakalakas na kapangyarihan at may hawak na trump card sa kanyang manggas. Nang bumalik siya sa kanyang silid, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang susunod na dapat gawin. Bumili siya ng kahoy na espada at hindi niya ito basta maiiwan kahit mukhang walang silbi. Kung hindi ito gagamitin, mas mabuting itago na lang ito. Nagpa siya ang North Sea Development Palace na talikuran ng Duelo, kahit na nasa kanyang panig ang tagumpay, walang dahilan ang batang Ginoon na manatili. Mas mabuti pang makahanap siya ng hotel at simulan ng paghahanda para sa pagsusulit. Biglang sumiklab ang mga alaala sa kanyang isip ng Sneaking Dragon Pavilion noong ika-6 na araw, nang tanungin ng monghe ang kanyang pangalan. Ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili kahit na tinanong na siya ng monghe tungkol dito noon. Sinabi ng monghe na sa loob ng ilang araw ay pipili ang Mermaid Union ng mga iskolar para magtala ng mga talaan, at bakit hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito. Naniniwala ang monghe na hindi makakalayo ang batang si An mula kay MHM, at talaga namang narito siya dahil sa kanyang interes sa martial arts. Bagaman hindi siya umaasa na makakapagtrabaho sa tahanan ng Morong pagkatapos umalis sa Forbidden City, nakadepende ang lahat sa resulta ng pagsusulit upang malaman kung ano ang magiging trabaho. Dahil papalapit na ang pagsusulit, kung makakapasa siya, maipapakita niya ang kanyang kakayahan at tiyak na matatanggap siya. Hindi sila kukuha ng tao na walang tapat na pagsusulit, kaya magandang alok ito. Umaasa lang siya na hindi magiging kasing hirap ng nakaraang pagsusulit. Bigla siyang nabagabag nang may kumatok sa pinto, nagtatanong kung naroon si Ginoong An. Napakapamilyar ng boses sa kanya, ito ay isang batang ginang. Ngunit bakit siya narito? Tumuloy siya sa scholar at tila mahigpit ang kanyang pakiramdam. Nauunawaan niya na may nais siya mula sa kanya at hindi ito basta-bastang pagbisita. Nakita na niyang ngit-iyan siya ng ilang beses, ngunit hindi ito naging kasing liwanag. Ayaw na niyang tumingin sa kanya dahil sobrang ganda niya. Napansin ng ginang na malapit na siyang umalis, ngunit nagpasensya ang siyentipiko na hindi siya nagbigay ng babala. Napansin niya na tapos na ang kumperensya at tila hindi na siya kailangan, ngunit bakit niya ito iniisip? Gusto niyang magtanong ng isa pang bagay. Pagkatapos ng kumperensya, magkakaroon ng impormal na pagpupulong ng mga kalahok at umaasa siyang makakasama ang siyentipiko. Magandang alok ito, kaya pumayag siya, umaasang hindi ito magiging mahirap na gawain. Nagpasalamat ang dalaga sa kanya sa isang kakaibang paraan at sobrang ngiti at ganda. Nabigla ang siyentipiko hanggang sa kaibuturan dahil hindi siya sanay sa mga babae at sa kanilang kagandahan. Sinabi niya na hihintayin siya at magkikita sila mamaya. Kung siya ay mahuhuli o sila ay mahuhuli, hiniling niya na humanap siya ng lugar para sa kanila sa promenade sa hilagang baybayin ng Western Lake. Medyo kakaiba ito, ngunit nagpasya siyang pumayag. Inilock niya ang pinto. Kaya't magiging nasa hilagang kanluran ng lawa. Gusto ba niyang maghanap siya sa kanya? Sa impormal na pagpupulong sa Great Hall, maririnig ang malalakas na tunog ng tawanan at talakayan, lahat ay nagmamayabang tungkol sa kanilang kakayahan. Nakaramdam ng kawalang katiyakan ang siyentipiko sa mga ganitong usapan, pamilyar na kaganapan ito. Walang nagbago sa mga kabataan na magiging hinaharap ni Ma'am, ngunit talagang nahuhuli na ang batang ginang. Bakit niya ginagawa iyon? Nakaupo malapit si Ginang Morang kasama ang isang ginang mula sa pamilyang Namon. Tumingin siya sa kanila at napansin ang isa pang mahalagang tao, nariyan din si Han Park Jyn, at sa kabutihang palad, hindi siya nag-iisa. Hindi lahat ay bastos gaya ng inaasahan,
ngunit hindi pa rin lumalabas ang batang ginang at ang kanyang entourage. Baka talagang dapat na siyang maghanap sa kanila. Kaya't bumaba ang siyentipiko sa mga hagdang buhat at nagpunta upang hanapin siya. Narating niya ang lawa at naisip ang tungkol sa pagtatrabaho sa Merham Union, baka hindi naman ito masamang ideya. Maaari niyang tamasahin ang tanawin ng Western Lake hanggat gusto niya, ngunit bigla na lang may lumitaw na yelo na espiritu sa likuran niya. Hindi niya inasahan na makikita ito roon. Ipinahayag ng espiritu na nais ng batang ginang na makipagkita sa kanya. Medyo nakakagulat ito, dahil palaging magalang ang yelo na espiritu, ngunit ngayon ay masungit itong tumugon na naghihintay ang batang ginang sa kanya sa hilagang bahagi ng Western Lake. Kaya mula sa simula, gusto talaga nilang pumunta siya roon. Habang papunta siya sa lugar na iyon, nakita niya ang isang grupo ng mga sundalo. Sila ay mga martial artist at ang kanilang presensya ay nagbigay ng matinding impresyon. Napakarami nila upang sabihing simpleng grupo lamang ng mga kaibigan, dahil kahit ang mga siyentipiko ay hindi dadaan dito ng mag-isa. Marahil sila ay mga estudyante, ngunit bakit ang mga taong ito ay may ganoong katinding aura? Di nagtagal, nagkaroon ng kilos ang mga taong ito sa loob ng gusali at nakatawag ng pansin sa mga naroroon. Tumakbo sila sa loob at nagsimula ng pagtulak. Matapos itulak ang isang lalaki, sinimulan nilang atali ang kanyang mga kamay. Sinabihan sila na hindi dapat kumilos ng ganyan at sinabi nilang walang mga bakanteng upuan, kaya mas mabuting kumain na lang sila sa labas. Ang lalaki na marahil ay kanilang leader ay hindi naintindihan ang mga salita tungkol sa kakulangan ng mga bakanteng upuan. Nang tumingin sila sa paligid, nakita nilang talagang sapat ang mga bakanteng upuan, ngunit hindi naintindihan ng mga kabataan ang sitwasyon. Alam ba nila kung sino ang mga taong ito? Ngunit tila hindi obligadong malaman ng leader ng mga robbers ang tungkol sa kanila. Tinamaan niya ang lalaki, itinaboy ito sa tabi. Ang lalaki ay lumipad sa isang hindi kapani-paniwalang distansya, parang mula sa isang makapangyarihang suntok. Ang mga taong ito ay pupunta lang upang kumain, wala silang pakialam sa ibang bagay. Ang mga estudyante at mga kinatawan ng impormal na pagtitipon ng mema ay hindi naintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang bastos na asal ng mga robbers ay malinaw na lumampas sa pinapayagan. May isang tao na hindi nakatiis at humarap sa kanila, nagtatanong kung sino sila. Napansin ng leader ng mga robbers ang matapang na batang ito na may mahabang dila. Ito ay talagang bastos at ganap na hindi katanggap-tanggap para sa mga mataas na ranggo. Ngunit nagsimula ang leader na lumapit sa batang ito at binalaan ang lahat na kung patuloy silang tatawag ng mga bastardo, puputulin niya ang kanilang mga dila. Nagkomento ang kinatawan ng pamilyang Namgan na ito ay napakamatapang, nauunawaan ba nila na nakikipag-usap sila sa isang estudyante mula sa Hua School? Pero hindi nagmamalasakit ang leader kung Hua School man ito o anumang uri ng basura, hindi ito mahalaga sa kanya. Hindi makatiis ang mga bata sa mga nakasasakit na salita. Samantala, naglalakad ang batang siyentipiko sa tabi ng lawa at hindi niya nakita ang nangyayari. Sa wakas, natagpuan niya ang ginang na nakatayo sa isang burol. Sobrang ganda niya, para bang siya ay bahagi ng isang magandang larawan. Nang lumapit siya sa kanya, humarap ang ginang kay Scholar On at tinanong kung sa palagay niya ay maganda rin ang lugar. Walang duda, ngunit sa kanyang opinyon, hindi na kinakailangan ang pag-uusap. Napansin ng ginang na nakatuon ang kanyang tingin sa guro ng siyentipiko, para bang tinatakpan siya ng kanyang lamig. Hindi niya maitatago ang kanyang kahihiyan dahil ang kanyang tingin ay lalong nagpapahiya sa kanya. Nagsimulang mawala ng kontrol ang kanyang nerbiyos at naramdaman niyang nagsimula ng tumulo ang pawis sa kanyang katawan. Ang dalaga ay dahan-daang bumukas ang mga labi at halos hindi marinig na nagsabi, kahit na pumunta kami roon ngayon, mabibigo lamang tayo dahil mga bangkay na lamang ang natitira sa lugar na iyon. Naguguluhan siya, at hindi naintindihan ang kanyang mga salita, kaya't muli siyang nagtanong. Sa puntong ito, iniharap ng ginang ang kanyang likuran sa master scientist at sinabi na niloko siya nito. Nangyari ito dahil kung hindi, patuloy siyang lolokohin hanggang sa dulo. Idinagdag niya na tanging siya lamang ang makakapigil sa masamang kinalabasan, ngunit para magawa iyon, kailangan niyang malampasan ng isang mahalagang pagsubok, ang snow ice ay magiging hadlang sa kanya at kailangan niyang pagdaanan ito. Nakatayo ang siyentipiko sa harap ng snow ice at naramdaman ang pamilyar na sensasyon. Lumabas na ang mga martial artist na nakita niya noon ay mga tauhan niya. Hindi niya naintindihan kung bakit nila siya pinanatiling buhay at sinasabi ang mga ito, ngunit hindi inaasahan ng ginang na magpretende pa siya na wala siyang alam.
Hindi ka ba nahihiya bilang may-ari ng Descending Sun na magsabi ng ganitong bagay? Idinagdag niya, napagtanto ng siyentipiko na ang Descending Sun ay ang espada na nakita niya sa Stockholm Dragon Pavilion. Naisip niya na maaaring may hindi pagkakaintindihan dahil swore ng mga iskolar na ibinalik niya ang espada ng Descending Sun. Ngunit sinabi ng ginang na tanging 2 tao lamang sa lupain na ito ang makakapagsabi ng pangalan ng espadang ito. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa kanya, nang marinig niyang ang dating may-ari ay ang banal na espada at siya ang bagong may-ari, at ngayon ay kukunin ng hilagang dagat ang lumubog na araw. Lumabas na ang taong nagbigay sa kanya ng espada ay ang banal na espada mismo, at ngayon ay nagkaayos na ang lahat. Na-impress siya sa lahat ng mga martial artist mula sa isang malayo dahil sa kanyang aura, at naisip kung bakit ibinigay ang espada sa isang respetadong batang ginang. Ngunit nagsimula ang dalaga na tumawa, binanggit na sa sitwasyong ito, wala siyang pinagkaiba sa siyentipikong kilala niya noon. Talagang nagulat siya, idinagdag pa niya na hindi niya kailanman naisip na niloko niya siya. At higit sa lahat, wala siyang kaalaman sa mga nangyayari. Ngunit hindi nito nabago ang katotohanan na ang buhay ng mga masters ng martial arts sa tavern ay nakasalalay na ngayon sa kanya lamang. Nagulat ang siyentipiko sa pagbabagong ito ng mga pangyayari.